Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Masin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katawran, maayong aga good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes, Garrett's Friday. Today is August 15, 2025. Di na mabiyanig katatlo sa limatanan ka Biyernes karon nga bulan sang Agosto tuig 2025. Sa atong mga sugitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, sumuman sa aton nga mga kauturan sa Negros Occidental. Maayad-ayad gid nga adlaw sa inyong tanan. Tambiyo tuman sa isa ka mayad-ayad nga aga ang mga kauturan naton ng mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers nga nagaupod sa aton nga pagpangalagan. Ang palatuntunan balita issue kagiban pa mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo. Sumuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Manigo po niyo until 9:55 in the morning. Ko ang inyo alaga JP Herbas. Mabiyan sa aton sini nga pagpalagad subong iya nga aga nakip sa aton nga pag-istoryahan ang tuhoy sa inflation rate sang Western Visayas sang nagligad nga bulan sang Hulyo. Good news mga biyan bagod na pabilin sang Western Visayas ang madubo nga inflation at 0.6% kasubong sang nabalhag sa nagligad nga bulan sang Hunyo. Kabulan talalopang doon mga biyan ha, ang padayon nga pagpanaog sang aton sini nga inflation umalin sang bulan sang Enero. And we are looking forward ng ining inflation rate kung hindi masustain mga biyan, mas magpanaog pag-ibig. Ang inflation ang measurement mga biyan sa kada sigon sa ang pagsaka sa mga presyo sa mga balaklon kag serbisyo diri sa aton nga komunidad. Lalo ang kabangdanan sa pagnubo sang inflation kung pagpabilin sang inflation rate sang Western Visayas ibaloon sa indigid lamang madugay. Samtang nakapauli na ang masobra sa 60 ka pamilya sa bahin sang La Carlota City. Matapos ang masobra 8 ka bulan nga pagtener sa mga evacuation center.
Naguluhan sila ang ginpaydalo mga biyan sa mandatory evacuation kasunod sa liwat nga paglupok sa bulkan kalaon sa nagligad nga Disyembre. Ang dugang nga detalye sa sining nga balita pantayan sa indigid lamang madugay. Nagahatag man kita mga biyan sa pila ka mga update sa balita nasyonal. Hibna dari mga biyan ang pagpakighinon-anon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kag South Korean President Lee Jae-myung. Sila nakaistoryahan ng mga biyan sa telepono, naglakip sa ila siningan na istoryahan ang pagpasangkad sang Trade and Investment Partnership sang Pilipinas kag South Korea. Samtang dugang ang mga balita nasyonal mga biyan, pamatian sa indigid lamang madugay. Antes kita magpatpat sa aton sini nga mga natipon nga mga balita subong iyang aga. Mag-check kita ano mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mga panyempo sa mga Biyernes. At the same time mga biyan, posibleng nga mga panyempo sa maabot iyang adlaw sang Sabado kag Domingo. Gabi mga biyan, may mga pag-ulan nga na-experiensyahan dari sa Western Visayas, particularly sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagasubong iya nga aga may mga pag-ulan man nga siplatan sa pila ka mga area sa aton sining syudad. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa sining oras, kaupon naton sa piyak na linya to give us the latest update from DOST Pag-asa. We have Sir Rolly Cuenca. Sir Rolly, good morning. Pilipinas. Sa aton man yung mga tagpalamati. Amo natang latest with the update sa subong adlaw, August 15, year 2025. Sa karon sa Southwest Monsoon or bagat ang nag-epekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kini bangod sining sistema dili sa aton sa Western Visayas, maka-experience kita sa nga magulo-gulungon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilad panag-uob. Ay natugtob kasarangan naton nga hangin di ka na bagat na nakatungdan, magadala ini sila sang makanay tugtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton nagyabot lang alas 5:40 kag magatunod din siya alas 6:08 karon sa hapon. Iguman naton latest sa update dili sa Iloilo Pag-asa, sa Likweka. Sir Rolly, sir, klaroon ta lang, wala karon sa iban nga weather disturbances other than southwest monsoon kung habagat nga nag-aapekto sa aton sining nga panyempo diri sa Western Visayas. Yes sir, sakto na sir sa karon na wala man kita may nasiplatan any weather disturbance or LDA sa sulod sa gwa sa aton par. I see. But despite this ni sir, no, lauman sa gihapon ang mga medyo madamol nga pag-ulan kung kaisa diri sa aton nga rehiyon. Yes sir, sakto na sir since nga epekto sa gihapon ng habagat naton so may mga chance kita sa mga pagulan-ulan naton no ilabi na gitna kung maghabot ang hapon kag kagabi naton. Sir Rolly, may we know kamusta naman ang ginalauman naton or forecasted weather sa maabot nga Sabado kag Domingo? Well, based sa aton nga extended weather outlook so no since sa subong adlaw kag tomorrow mag-apadayon sa gihapon ang medyo magalong naton nga kalangitan kag possible na so sir nga mag-improve ang weather condition naton by Sunday. I see. Kamusta naman sir ang estado o kung mga kondisyon sa aton sining nga mga kadagatan subong sir, may ara ba kita sa gale warning o kung pagbadlos nga ma-experiensyahan? Well, based sa aton nga monitoring no so sa karon slight to moderate pa lang man ang aton nga weather sea condition no may yung makanay tugtog kasarangan ng mga pagbalod naton no, sa aton kadagatan. Alright, for your time information in hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Rolly Cuenca, madamo gid nga salamat. Yes sir, thank you kagamay na sir. There you have it mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton ni Sir Rolly Cuenca sang DOST Pag-asa. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga.
Adan sa aton nga mga balita nasyonal. Gindeklara ni Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona nga tanan nga lokal nga produksyon sang kalamay sa sunod nga crop year ang pagkakabigon nga B o kung domestic sugar. Ginubra sa opisyal ang anunsyo sa 71st Philsotech Convention sa Waterfront Hotel sa Cebu kung sa diin present ang industry stakeholders. So kay Ascona, mag-umpisa ang milling season sa Oktubre 1. Ginapabutyag man sini nga sa Hulyo 27, naglabot sa 2.8 million metriko tonelada ang naubrang raw sugar halin sa halos 26 milyones ka metriko tonelada nga naani nga tubo. Kasunod sinigin pasalamatan ni Ascona ang mga mangguma sa Mindanao nga ginatawag niya nga bayani sa industriya subong tuig bangod sa dako nga pagtaas ang produksyon sa riyon. Padayon naman nga ginainganyo sa opisyal ang mga nagatanom sang tubo nga magpakigbuligay sa SRA, ilabi na ang mga apektado sa paglapta sa red stripe soft-scale insect o kunang RSSI infestation. Samtang sa ibang pagidnaton nga balita, Gimplastar sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang catch-up plan para mapataas ang load limits ng San Juanico Bridge halin sa karon nga 3 ka tonelada tubtob sa 12 kag 15 ka tonelada ang isang target nga petsa sa pagkumpleto sa Disyembre 2025. Ginpatpat ang plano sa isa ka on-site meeting kaupo ng mga opisyal sa DPWH, mga kontraktor kag project consultant. Sentro sa pag-istoryahan ay ang schedule sang obra nga mangintikang sa safety kag temporary nga solusyon samtang ginahulat ang pagpagawa sa pondo para sa rehabilitasyon. Ginpangunahan ng DPWH Undersecretary for Regional Operations sa Visayas kag Mindanao, Ador Canlas, Assistant Secretary Nery Bueno, DPWH Region 8 Director Edgar Tabacon, kag Assistant Regional Director Maria Margarita Hunya ang inspeksyon sa mga kabilya na suporta sa temporaryo nga pagpasaka sa load capacity kag pagsiguro sa kahiluwayan sa publiko. Sa ibang pang balita nasyonal, kalipas ang Korte Suprema sa pagpanguna ni Chief Justice Alexander Gismundo ang pagperma ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act No. 12233 o kunang Judiciary Fiscal Autonomy Act kahapon. Katuan sa pag-ungalayi nga papaskugon ng fiscal autonomy sa judikatura sa dalom siyang konstitusyon ag pasiguro nga hindi magnubo sa nagdigan nga tuig ang pondo sini ag otomatiko nga igapagwa kada bulan sa Department of Budget and Management nga wala sang duga nga mga papeles. Panugutan man ang Korte Suprema nga magsumite sa original nga budget proposal direkta sa Kongreso at pag-adasiguro ang aksyon sa mga bag-o nga posisyon para sa mga empleyado sang hukuman. Pahiman sang layi ang mas maayo nga pagsaylo sang mga propiedad kag mga pinapragyahan sa judikatura kag ang padayon nga post-audit sang Commission on Audit. Pero sa Korte Suprema, dako ini nga bulig sa pagbatuman sang Strategic Plan for Judicial Innovation 2022-2027 para sa modernisasyon sang judikatura.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. At sa atong katapusan nga balita nasyonal, ginhatagan punto ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tarilla ang kaimportansya sa award-winning documentary nga Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea. Bilang sabat sa mga sala nga impormasyon at propaganda nga ginapalapta sa mga China-based troll. Pero kay Tarilla, katuyuan sang dokumentaryo nga i-correct ang sala nga naratibo at pukawon ang mga palatsagon sang mga Pilipino. Masaming nga ginakabig lang ang issue sa West Philippine Sea bilang isa ka diskusyon sang mga mangingisda. Pero sa iya, mahangpan lang ang matudtuod nga away sang Pilipinas para sa soberanya kung matanaw na ang realidad nga nagakatabo sa West Philippine Sea. Tagal man sinipunto dako ang papel. Dako ang mabuli kung mapagwa ang dokumentaryo sa naituhay nga bahin sang pusod para mabatian sa mga pumuluyo ang mga aktual nga testimonya sa mga tinawo sang Philippine Coast Guard, Navy, kag mismo mga mangisda apektado sang tensyon sa kadagatan. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:18 in the morning. Sa aton nga pagbalik. Aton istoryahan mga biyan ang ginhiwat the Philippine Biodiversity Symposium sa Central Philippine University. Ano ba ka-importante ang biodiversity conservation para sa pagpanami sa aton sining ekonomiya kag subong magpapag-on sa aton dunambagan. Hindi kagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga. Sige po, nagpamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Mabiyagi na pangunahan karoon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises sa Philippine Merchant Marine Academy o kung PMMA kadaligtan class of 2025 sa San Narciso, Zambales. Ang kadaligtan class ang simbolo siyang kawal ng dalampasigan, liwanag ng karagatan, pinagabusan sa 252 ka kadete. Sa siningan numero abiyan 144 ang graduating with a Bachelor of Science in Marine Transportation. Nag 108 naman.
halagang 108 ang magabato naman sa ilang BS in Marine Engineering Diploma. Ang top of the class sang karon nga class sang PMMA graduates ang naghalin sa Llanera Nueva Ecija, the person of Midshipman First Class Mark John Castañero. Si Castañeto maabiyan isa ka bata sa retired elementary school teacher ag isa ka retired bus conductor. Ang Philippine Merchant Marine Academy ko ng PMMA is a 205-year-old government-funded pioneer institution sa maritime higher education. Nagini nagapatubas na mabiyan sa mga finest Filipino merchant marine officers para magserve sa marine and maritime related industries sa bug-os nga kalibutan. Kagaron nga tuig, kinalauman ang pila sa mga graduates sini nga mag-upod sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard kag Merchant Marine Fleet, pila mga licensed marine engineers kag deck officers nga magabulig naman para sa aton nga pungsod nga malabot ang reputasyon bilang isa ka key player sa global maritime industry kag labaw sa tanan masuportahan kag mapabaskog ang maritime defense sang pungsod. Samtang sa ibang pagid naton nga balita, nakapauli na sa ila sini nga mga puloy-an ang 61 ka pamilya sa syudad sang San Carlos sa Negros Occidental. Hindi matapos ang masobra 8 ka bulan nga pagtiner mga abiyan sa evacuation center. Ang mga nagpauli nga pamilya ang ginalkipan sang 225 katawo kag lunsay mga residente sang sitio Gintubdan sa Barangay Araal. Nag-alalay sa ilang pagpauli ang kapulisan kag ang mga katapo sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region agud nga masiguro ang ilang matawhay nga transition halin sa evacuation center padulong sa ilatag sa mga puluyan. Ang pagpauli sa mga apektadong pamilya ang ginpanugutan kasadudman sa pagpanubo sa Alert Level 2 sa bulkan kanaon sang nagligad nga bulan. Samtang ginalauman man naton ang pagpauli sa pila pagid ka mga pamilya sa aton sining nga mga kauturan sa Bagu City kag subong sa Banwasang La Castilian. We hope nga soon ang tanan nga mga evacuees mga biyan ang makabalik na sa ila sining tag sa kapuluyan. Hindi man ba lango-lango mga biyan ang pagtener sa aton sining nga mga kulturan dito sa Negros Occidental. Imagine more than 8 months of staying sa sulod sang mga evacuation center. Ila sa ila dito na sa ulog sang Paskwa, bagong tuig, sang pag-apekto ligad sang habagat at mga malawig nga pag-ulan. Dito pa sa sulod sa evacuation center ang aton sini mga apektado nga kauturan. Kabay nga sa mga masulog hinadlaw padayon ang pagnubo kag paghinay sang mga aktibidad sang bulkan Ganlaon para sa tayuyon nga pagpanumbalik na sang kabuhi kag palangubian sang aton sini nga mga kauturan sa Negros Occidental.
Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:32 sa aga. Mabiyan nagapadayon karon sa Central Philippine University ang 32nd Philippine Biodiversity Symposium. Isa ini sa mga aktibidad nga ginapangunahan karon sa Department of Environment and Natural Resources sa katuyuan nga mapasangkad pang hibalo sa may estudyante kag nunoy tuhay nga sektor angot sa pagpabilib at pag-sustain sang aton nga biodiversity. Nakuha naton sa pahayag mga biyan ang direktor sa Department of Environment and Natural Resources, si Director Raul Lorilla. Angot sa katuyuan sa sining aktibidad kag ano bala ang masunog ng mga tikang sunod sa paghiwat sa sining symposium. Yari mga biyan, pamatian naton si Director Raul Lorilla sang DENR. Asa ko sa pagbibido, si PDB, ang Mr. Mapping the key biodiversity areas all throughout the country. Siya sa aton nga ilikuton, especially sa aton nga mga proyekto. Because we are mapping the key biodiversity areas all throughout the country para mabala naton kung diyan ang mga areas nga may ara pa nga mga biodiverse nga mga areas naton. Amo ni siya ang ginasafeguard naton in order for us to protect and in order to safeguard the biodiversity resources. So kung may mga projects kita nga implement, we see to it that this shall be taken into consideration. Like for example, kung naton nga katabo, ang aton nga mga infrastructure projects while we are promoting in order to help the economic development kag naton. While doing so, we're also looking into the impact sa biodiversity. So kung mapapa-out naton, pwede na ito i-coordinate sa DPWH nga kung pwede ang aton nga infrastructure development initiative shall be in tandem with the recognition of the biodiverse area and biodiversity resources para malikawan nato ngayon nato maguba ang biodiversity resources naton. So, we are coming up with the Philippine Biodiversity Strategy Action Plan. Kagin update naton ang key biodiversity areas naton all throughout the country. Amo ni siya ang masyado ka importanteng ilikuton naton sa DNR. Kag ini nga product naton, ini nga tools, i-collaborate naton sa aton partners in terms of implementing economic development para sa aton pamuluyo kag para sa aton nga community. What's next after RD sa sinigay? So ang next ini i-roll out ni naman. We will have the next event to really roll out the result of this symposium sa aton nga mga sectors in order for them to recognize kag incorporate nila sa ilang plano sa local government unit, plano sa mga other infrastructure development plans kag most probably we can coordinate this sa mga development councils natin all throughout the Philippines. Development Council of LGUs. Yes, right now we are launching the updatings and givings natin all throughout the country and later on we will be rolling out this sa local level sa mga probinsya, sa mga syudad, sa mga munisipyo natin. Ang kabahin mga biyan sa naging sabat ni Director Raul Lorilla, ang Regional Executive Director sa Department of Environment and Natural Resources sa sining ginhiwat nga Philippine Biodiversity Symposium nga nagaparayon karon sa Central Philippine University. Samtang nakuha man naton sang payag si Ma'am Maria Nancy Ibuna, ang presidente sang Biodiversity Conservation Society of the Philippines, nga isa man sa nagpanagbalay
sa sining nga aktibidad dito sa CPU. Para hibaloon ang katuyuan sa sining nga aktibidad kag ang mga posible nga mabulig sa nunaytuhay nga sektor sa pag-conserve sang aton sining nga biodiversity, yari pamatian naton ang interview sa inyo alagad kay Ma'am Maria Nancy Ibuna. Ma'am and designation. Okay, I am Maria Nancy P. Ibuna. I am currently the president of the Biodiversity Conservation Society of the Philippines, which is hosting this year's symposium. At the same time, I'm also the Corporate Relations and Communications Head of Energy Development Corporation, which is one of the sponsors of this event. How can you give us a break run through lang ng event na ito? Okay. This event is the 32nd Philippine Biodiversity Symposium. The theme for this year's event is One Future, Biodiversity, Climate Change, and Health. The annual symposium actually is a venue for conservation practitioners all over the country, although sometimes we do have participants from outside of the country. It's a venue for conservation practitioners to share research advances in biodiversity conservation and just to have meaningful discussions on various conservation topics and initiatives. Ma'am, for those na hindi pa totally aware, ano ba yung biodiversity conversion? Conservation. When you talk about ang biodiversity, sabi na ito yung samot-saring buhay, halaman, hayop, dito sa ating ginagalawan. So ito yung iba't ibang mga hayop at halaman. And when we talk about biodiversity conservation, we talk about conserving them, preserving. And of course, we link that to the impacts. Kung hindi natin i-conserve, ano yung impact sa environment? And ano yung impact din sa tao? So basically, especially for this year's theme, One Future, Biodiversity, Climate Change, and Health. So it's a question of, pag hindi mo ba kinonserve yung biodiversity, ano yung impact sa climate? Now we're talking about climate change, di ba? Ang dami nang nangyayari, bumabaha, umuulan kahit na summer, things like those, And health, we're talking about pandemics, COVID-19 for example, at sinasabi na ito ay gawa ng galing yung virus na yun sa hayop, which is, bakit nangyayari yon? Because it's the nature where they live in, the forests where they live in, are being impacted negatively. So may mga zoonosis na nangyayari, may transfer. So ang gusto natin is to increase awareness doon sa mga tao about the fact that if we not conserve biodiversity now, lalapit yung sa bituka. Diba sabi natin, malayo naman yung sa bituka. Lalapit sa bituka. Yun yung gusto natin when we spread the awareness of biodiversity conservation. For this year's ma'am, ano yung mga participants natin? Halo-halo. Of course, the host ngayon is Central Philippine University. We're happy that they hosted us this year. So madami din members of the academe. But normally, pag may itong annual biodiversity symposium, may private sector, may civil society, may academe, of course the government agencies, particularly DENR, sila yung main partner natin. What do we expect, ma'am, after hosting this event, ma'am? Annual to although ngayon we're talking about probably holding it every 2 years. We do this on a regular basis, so depending on the theme, as I said, this is where papers are presented, discussions are made on various initiatives on biodiversity conservation. Malaga yung papel ng local government units and other government agencies. Ma'am, ano yung apila natin sa Of course, malaki yung role ng government agencies because they are the mandated agency when it comes to biodiversity conservation. And yung role nila particularly on policy development and implementation. Because even if the civil society or the academe do all these things, we cannot really do anything if it's not translated into conservation actions. And to be able to do that, may related policy dapat doon. So very, very important yung role ng government agencies, particularly the DENR. The event will last until August 15, ma'am. Ano po yung, yes ma'am, ano po yung invitation natin? Bukas po ba ito sa lahat? Or open to those interested. Of course, BCSP is a membership society. So karamihan sa mga tao dito ngayon are members of the society. But we encourage new members, we encourage observers to just sit in and listen. So the invitation is open to everyone actually. Lastly, ma'am, yung message niyo sa general public following this event. We hope you share our advocacy in biodiversity conservation
situation, be involved in even in our own little way, like for example, little things like solid waste management, waste segregation, it will go a long way, and your input in discussions like this would also be very, very much appreciated. Ang kabayang mga bilan sa Kimpayan ni Ma'am Maria Nancy Ibuna, ang presidente sa aton sining Biodiversity Conservation Society of the Philippines. So iya nga gin-emphasize mga bilan ang kaimportansya sa pagbulig o sa paghalong sa aton nga biodiversity for us to enjoy sa kung anuman ang mga ginaangkon naton sa mga biyaya kung blessing bangod sa aton sining biodiversity, nakasandig man ang aton sining kabuhi sa pagkaon, sa aton sining tubig, even sa aton sining ginahaklo nga hangin, inita na nakasandig sa aton nga biodiversity. Update lang mga biyan sa nagapadayon nga event sa bahin sa Philippine Merchant Marine Academy. Ongoing karon ang pagparagtag sa diploma ginpangurahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa aton class of 2025 ang kadaligdan. Hanggang sa sining oras mga biyan, magakuha kita sa update gikan sa aton nga kopdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Malor naton ang latest nga report sure mga biyan sa MOA signing sa tunga sa Metro Iloilo Integrated Public Transport System. Opo naton sa piyak na linya to give us the latest update angon sa sining MOA signing sa Metro Iloilo Integrated Public Transport System. Opo naton si Janelle Baclay, ang atong City Hall Beat Reporter. Jen, good morning. Yes, Chief, bago lang kinatapos ining memorandum of agreement signing sa tunga sa Iloilo City Government kag sang Swedish company may katanan ini sa Metro Iloilo Integrated Public Transport System ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas kag ni Mr. Alexander Crossrain ang papagpirma sang MOA sa sining gina-propose nga project Metro Iloilo Integrated Public Transport System nga feasibility study siri sa may bahin sa syudad sang Iloilo. Sa programa Jeep inimig ang tanan sa aton sining nga transport system diri sa may syudad sang Iloilo sa diin nga pagatunan sang sining partner sang aton sining Iloilo City Government ang sistema sang transportation. Halimbawa daw may bus ini nga pagtuo nga posibleng sa ulihin may mga additional transport vehicles nga magabiyahe diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo, pero ini naginalagipan sang mga areas nga sakop sang feasibility study project ang mga kabanwahanan sa idalom sang Miguel kon Metro Iloilo towns kasubong sang Pavia, Santa Barbara, Cabatuan, Liganes, Oton kag San Miguel. Nagatanyag man ang ini nga services sang electronic cashless fare system sa di nga medyo moderno gawa nga mga salakyan kundo modern bus ang itsura santo sa gin-present nga BTR sa sining feasibility study. So magalawig ini sang 8 ka bulan kag himuan ini sang study kag after sina posible nga i-implement na ang mga recommendations na kantanan sa sining feasibility study project ka Jeff. Inigin pondohan sang 33 million pesos ang 8 months of feasibility study sa nga magsugod sa subong iya nga bulan na Jeff. Diyan na plaster baga kung ano ang mangin
kontribusyon o kung responsibilidad naman sa Iloilo City Government sa sininga MOA? So ang aton siniyang Iloilo City Government may create nga committee nga mag-cooperate no sa sining study sang aton siniyang nga partner kung di kita magsala ining SWED fund team ang aton sining siyudad sa Iloilo mag-provide sa ilang mga kinahanglanon cooperation sa transport group pag-assess ng mga transport assets diri sa mga siyudad sa Iloilo kung ano ang mga nagkinahanglan bagid ang mga problema sa trapiko kung estado sang traffic kay nakit-an man sang sining SWECO team ang potensyal sang siyudad sa Iloilo nga nagamoderno na ang siyudad sa Iloilo, nagadamo ang investment, nagadamo ang mga turista nga nagapadulong diri. So ang pag-provide sang convenience nga transport system isa gid sa mga do nakita nilang kinahanglan no pag kinahanglan sa siyudad sa Iloilo nga ma-improve pagidapi no aside pagid dinhi sa modernization program nga ginasakdag sa aton sini government sa ilang represent nga project may mga kikitaan mo na blang do mga tourist bus na blang na nagalibot sa ibang nga dalagko nga mga syudad sa Southeast Asia kag sa ibang nga lugar sa Asia daw kasubong sila ang ila sini nga proposal chief so siguro i-assess nila ang traffic system ang mga ruta kung diin nga mga ruta ang may dugang pang kinahanglan sa mga kasubong sini nga mga moderno nga mga salakyan jeep no so ini plano pagitban lang no kag hopefully nga matigayon kag gina-work out sa aton sini nga Iloilo City Government paagi man sa PPP nga ma-implement no ang ini nga ang Metro Iloilo Integrated Public Transport System nga nagatuyo nga to improve ang aton nga transport dili sa may bahin sa Iloilo City jeep kanami sa mga gin-present nga mga bus mo makita nimo sa pictures isa sa mga proposal nga ipapasanyugon bagid ang transport system sa may syudad sa Iloilo jeep. Do ka angan sa dyan sang based sa ginpakita sa inyo ng mga video do ka angan isa sang isa ka trend? Actually ang ari pa lang diri is may arasing urban bus no. Ang ila sini nga daw premier nga i-introduce is ang pag-integrate sang urban bus transport. So wala pa gid 100% ang daw ang trend abi no nga isa sa mga proposal for now ang future modern public transport nga mga ginadusok nila or ang ila nga ang parts of feasibility study is ang mga urban bus nga transport nga popular sa ibang nga pungsod no nga makita naton dali ng mga bus nga konbinyente dagko pag niya kung makitaan mo sila nga dito todo dalagko ini nga mga tourist bus so tun-an nila ni kun diin ipaagi may ara ini sang coordination sa aton sining traffic management mera sa may tourism aspect man kun diin mo pagyon nga mga ruta nga sa diin nga sa ulihi ang aton nga mga pumuluyo at bisan mga visitors kag turista naton maka-avail man no sang siniya nga services naton especially naton siniya nga publiko kag medyo moderno ini kiti isa diri sa ginaduso sa feasibility studies electronic cashless fare system so hindi na siguro ya jeep inang bayad-bayad ka mga card na lang hugo mo na bla so part ini kay madamo pa nga kauntan sang siniya nga partnership jeep if ever nga matigayon so matugang ini sa pag-boost sang Iloilo City sa bahin sa ato siniya nga public transport system, Metro Iloilo Integrated Public Transport System, hindi lang Iloilo City Government, kundi involved diri ang mga kaiping nga kabadwahanan nga gin-represent man sa ila sinitag sa mga mayor just like San Coton, San Miguel, Leganes kag Banwas ang Kabatuan. Busilingon part sa feasibility study ang ini nga mga kabadwahanan mag-jeep. Looking forward gid sa kadalagan sa sining nga pagtuon kagabay nga successfully mapatuman man ini diri sa syudad sa Iloilo kay madamo karon ang nagapadulong diri sa aton nga syudad kay sa mga kaingon nga mga o na first town municipalities kay ini ang ginakabig na karon nga isa ka MICE destination. Kay kung tanawon mo jeep nakitaan sa mga sining investors nga may need sa kasubong sini although we have taxi, public utility jeepneys, modernized bus, nakita nila nga may need kag may opportunity nga ma-enhance pag knowing ang Iloilo City nagaamat-amat kilala sa bilog nga kalibutan nga makabulig pag ini if ever nga ma-materialize
kag maging successful kag maging magbunga no sing maayo ang feasibility study, Chief. Saan o ganit dyan ginalauma matapos ang ining pag-conduct sa feasibility study? Actually, 1 year in Chief, no? Kaya may 8 months na study plus 4 months finalization. But silingon, after sa 8 months na study, i-assess in isang team, technical working group from different municipalities including Iloilo City. Kag may 4 months na finalization. So daw, isagit katuig, Chief. Ayun, kagbay pa nga ini mga pagtuon no makonsider gid kag magmaginalagon. Diyan madamo nga salamat sa imong nga balita. Lagi ka nangidamang diri sa Iloilo City Hall, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, Mabian. Latest update gikan sa aton nga Iloilo City Government. Idulong ni General Baclay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sining pagpangalagan. Diri lamang ko ito atong edisyon subong adlaw sang Biyernes, Agosto 15, 2025. Sa ngalan lagi lamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio kag Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako ang inyong naging alaga, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.